I'm certain that no amounts have so far been released. Gusto nga natin tumulong sa tao, pero nakakapagtaka naman at kinakatakutan ko, napakalaki ng amount yung 26.7 billion. Ano kaya nadali rito? Yun ang nakakanervyos kasi may pagkukunan at pagkukunan yan. Kaya't, yun nga, maraming umaaray na department, narinig na natin DPWH, narinig na rin natin yung mga pension and gratuity na talagang maraming nagreklamo, pati yung 10 billion na inawas doon sa AFP-MUP. Sana sapat pa ang pera. Kasi kawawa naman ito. Ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno pagkatagal-tagal. Ang lalaki ng awas, 110 billion, 10 billion. Ang sakit naman ito, pag na-delay ito, ang tatanda na ng mga retirees natin. Doon tayo natatakot. So, since naka-hold pa ma'am, wala pang nare-release na fund for AKAP, wala pa kayo nakitang basis na mag-start ng inquiry? Well, para sa akin kasi, ipaliwanag muna kung ano ito. Sabi naman ng iba, expanded AKAP, expanded AIX. Sabi naman ng iba, may rice giving program na parang combination doon sa card. Sabi naman ng iba, magiging LGU ang beneficiary. I think until now we are very, very unclear. So it's important to understand what it actually is, and if it's a congressional initiative, ano ang partisipasyon ng Senado, if at all? Natanong niyo na, sir, ma'am, si Finance Committee Chairman Sani Angara. Ano sabi ni... Natanong niyo na, ma'am? Yeah, tinatanong natin, at ang sabi niya, it was a House insertion. Okay, may So, that's the reason why I'm saying na siguro yung proseso natin ng pagbabudget kailangan ayusin talaga. Kasi halimbawa, eto nga, yung tinatawag natin bottoms-up budgeting, nakasali yung NGO, civil society, dapat isama na yan sa DBCC pa lamang. Kaya nag-file rin ako ng budget modernization at kung ano-ano pang mga batas para makatulong nga. Kasi nga may mga butas dito sa sistema natin. Wala akong tinuturo, wala akong sinisisi. Ang akin lamang, siguro yung mga NGO at stakeholders, ikonsulta na sa umpisa pa lamang. Tapos yung simultaneous hearing na ginagawa na by the Senate and the House para hindi tayo gahol sa panahon. Tapos pirmahan na lang or kinukuha yung e-signature para matigil yung ganon. Talaga i-diskusyon. Sinasuggest ko rin na yung vice chairman ng iba't ibang committee mag-usap na kung DSWD, kung COMELEC, kung saan. Walang singitan sa dulo, walang gulatan. Kasi nabubulaga na lang kami sa hulihan. Hindi naman tama yun. Sigurado rin naman ako na sila rin, di nila nabasa one by one. Kasi napakakapal nun at hindi mo naman pwedeng pakialaman lahat. So ang maganda sana, yung mga vice chairman magkonsultahan na ng maaga at yung dating ginagawa na wag mababawasan yung flagship projects ng pamahalaan. Katulad ng nangyari dito sa Public Works, na yung flagship projects under the foreign assisted, for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Ngayon, sigurado ako at nakita ko na nagwawala na yung Public Works at humihingi na kasi tinambak na lamang sa program yung maintenance pati ng main highways katulad ng EDSA. So yung mga yan, sana siguro magkaroon ang ating Pangulo tulad ng LEDAC, ilagay doon lahat ng non-negotiable, yung talagang sobrang importante na project na hindi talaga pwedeng maalintala, hindi pwedeng bawasan, higit sa lahat, hindi pwedeng iasa sa savings at unprogram. So, yung gusto niyong reform sa budget making process, gusto niyo maipatupad na yan sa 2025? Well, hindi. Papag-usapan natin at I'm sure na maraming suggestion. Alam ko naman marami sa atin talagang gustong baguhin yung ibang sistema. Mismo si Senator Angara, mismo si Senator Cheese, lahat may suggestions dyan Kasi alam naman natin gahol sa panahon, pero at the same time gusto natin that we have a thorough and comprehensive understanding of what enters the budget at wala nang bulagaan sa bandang huli. Okay, Mean. I'm sorry? I don't know if you've seen it already. May mga sponsored ad po sa YouTube against you about AKAP
amnesia daw kayo, and the ad, almost 2 minutes saying, sinungaling daw po kayo na hindi nyo alam yung about ACAP. Your comment and reaction. Have you seen it, ma'am? Yes, I've been told that I'm being bashed thoroughly by paid ads on YouTube, Facebook, and other platforms. Palagay ko naman napakaliwanag ng statistics at maipapakita naman natin yung DSWD 4-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan, madalas sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang DSWD na gastusin ang kanilang budget for 4-piece. Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan. Tapos naalintala pa yung listahan 3. So, yun nga. Kung bakit pa sila nag-a-ads para banatan ako, Gumagastos, ha? talagang gumagastos. Sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang, wag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwa-liwanag naman ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinatatakutan, mababawasan, ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng budget. Ayokong mangyari sa DSWD yan. So, that's what I was always trying to prevent, that DSWD will have its budget complete and inherent, as opposed to its getting diminished year on year because of the difficulties such as the closure of the schools, so yung educational assistance, such as COVID, making it impossible to find everyone, such as the incompletion of the listahan ng 3. All these things got in the way of so much of the implementation of the 4-piece, and yet we found a way to salvage the budget of DSWD. Kung ako'y binabanatan, ewan ko na lang sa kanila. Talaga, patawarin na lang sila ng Panginoon. May antala. Balikan ko lang yung kay Ate Sel kanina. Kasi sinasabi ni Senator JP, siya rin daw po, nagigilty siya na sumasama siya sa pag-distribute ng cards. Pinuwan kayo rin po nag-distribute. Do you agree na dapat wala ng politicians na kasama po sa pag-distribute ng cards? Sa palagi ko, hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung mga barangay kapitan, yung mga mayor. Talaga naman, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. At yung MSWD, tutulong yan sa DSWD kasi walang kakayahan yung DSWD na mag-identify by themselves. So nagpapatulong rin sila sa barangay. Ang mahirap kapag nakikialam na at napopoliticize. Yun ang ibang usapan. At the end of the day, the final list to me is the most important and it should be finalized by the DSWD. To me, that's the most important. Ma'am, you don't see anything wrong na, kasi sinasabi ko sa Senator siya daw po, na-invite lang siya na maging present doon sa meeting. Tama, Ng mga tama. LGUs. Tama, kasi halimbawa, ako yung chair, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako. Natutuwa naman ako makita sila. At saka, importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Kailangan ko pumunta, kailangan ko marinig kung na-i-implement ba properly. Ang pangit lang talaga, pag pinakialaman ang listahan. Ibang usapan yon. Kasi, pag pinulitika yan, ayan, nagkakaloko-loko na at nagkakaturoan. Noon, alam ko, kasi nung governor ako, iniiwasan ng DSWD na sabihin sa mga politiko. Ayaw nila talaga sabihin miski sa barangay kapitan, miski sa mayor, miski sa akin ng gobernador, para hindi ma-politicize. Pero nung bandang huli, nahihirapan na rin sila kasi ilan lang naman sila. Kailangan talaga nila magkonsulta at hanapin yung tao sa barangay. So, ang ending, tulong-tulong na lang. Pero sa final listing, ano man ang isubmit at i-approve o ituro ng mga barangay kapitan, mayor, governor at iba pa, sa bandang huli, ang final list dapat nasa DSWD at wag na natin pakialaman. We just submit what we know and that's it. Okay. Ma'am, you don't worry na baka masabihin kayo na, election is kasama sa nag-distribute
Ang layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon, parang na-agitate tayo dahil alam naman natin na napakarami kasing programa na lumalabas, ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Firstly, we become mendicant and dependent on a very unreliable source of income. And secondly, there's the dire threat that you are depriving those who truly need ayuda from receiving their fair share.